Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Ano masasabi mo dyan sa MRT? Tsaka yung may balita dyan eh. Oo, yung araw-araw na sumasakay sa MRT. Etong, anong tawag sa kanila? Royal family ba? ang tawag sa kanila, Royal family. Tapos MRT, no? Oo, parang napakalabo Naniniwala ako. Tsaka alam ko, sa sa Mount Everest lang nakikita yung isa dyan eh. Kaya malabo makikita sa MRT. Marcos, bangag ka ba? Penguin. Kilala ko na. Alam nyo, yung sinasabi ni Marcos Jr., ang hirap kasi kay Marcos, nagpapanggap siyang mahirap kahit ipinanganak siyang may gintong kutsara. Huwag ka na magpanggap na, kunwari, damang-dama mo ang hirap ng mga mahihirap. Hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi ka naman namin kilala. Coach Oli, sa'yo naman, ano naman? Hindi, minsan kasi, dugtungan ko yan. Yan minsan ang mali sa ating mga Pilipino. Parang proud tayo maging mahirap, tapos pagka mayaman ka, para makasalanan ka. Hindi, wala po doon issue. Hindi po issue dito yung mayaman o mahirap ka. Ang issue dito, paano mo kinuha yung pera. Kunwari, hindi ka nagbabayad ng estate tax, or land grabbing, or corruption, or corruption ng magulang mo, yun ang masamang mayaman. Pero hindi kasalanan yung kasi pwedeng makasalanan ka ding mahirap eh. Bakit? Tulog ka ng tulog. Puro ka asa sa ayuda. Diba? Wala kang ginagawa. Tapos pagdating ng botohan, ibebenta mo yung boto mo. Kahit mahirap ka, hindi ka rin mabuti. So, depende yan. Pero yung sinasabi mo na sakay-sakay ng MRT, baka akala niya jet plane. Baka akala niya kasi sobrang bilis. baka nung mga panahon na sila na ano siya, nakasinghot siya ng pulburon. Kaya feeling niya, naka-jet lane. yung MRT, yung jet lane, akala niya MRT. Tanong lang yun BBM kung bangag ka ba kasi MRT, sigurado ka? Sumasakay ka ng MRT? Anong pagkasabi niya? Pamilya niya pa? Parang pamilya niya, araw-araw daw. Kaya damang-dama niya daw ang hirap dyan sa pagsakay or pagbiyahe sa MRT. Sinong loko-loko maniniwala, pambihira? Kahit siguro yung mga vloggers mo, hindi naniniwala dyan. Ewan ko na kung ganyan kahihina ang utak ng mga vloggers mo, kung pati yan, paniwalaan nila. Ako, naniniwala ako. Bangag siya? Nagsisinungaling na naman. Nagsisinungaling na naman siya. Alam niyo kung Sinungaling na naman. Ikaw, ewan ko kasi ako naranasan ko naranasan naman natin sumakay sa MRT. Mahirap. Especially dati kasi nagtatrabaho ako dyan sa may Ortigas. Pero alas 5 pa lang ng umaga, ang pila nandun na sa top, especially sa top. Ang pila nasa baba na. Pero ganun kahaba yung pila ng MRT. Tapos sasabihin mo sumasakay ka doon, baka nga hindi ka nadadapuan ng lamok. Kaya naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, nagsisinungaling ka na naman. At mapapansin natin ngayon, mga partner, sobrang busy niya. Hindi lang si Banat Bay ang napunta ng Japan. Ngayon, nasa Japan din si Marcos. Kasi kinakausap niya nga daw ang biglaan daw yan, partner, biglaang desisyon yan. Ang Japan, para nga daw sa magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. May trabaho naman mga Pilipino mas inuna niya yung pagpasyal niya sa Japan kaysa itong asikasuhin yung gera sa Israel at Iran. Okay, para maiuwi yung mga OFW. Oo, tapos ito pa nga. Mapapansin nyo, naging siya, naging karpintero, naging teacher, at meron pang isa. Ano yan? Naging doktor na rin. Ay, grabe. Kasi mga sweet daw ang mga Pilipino All around. Alam nyo ba kung bakit nagsisipag siya? Bakit? Magsusona na kasi. Para may makwento na naman siya. Dahil wala siyang ginawa sa loob ng 3 taon, ngayon siya nagkukumahog. Para nga naman, pagdating ng SONA, may masasabi siya. Plastic talaga, no? Ang inaayos nito si BBM, yung optics Optics talaga siya. Baka idagdag niya yung baka idagdag niya yung yung tumagos yung bombero dun sa picture ng nasunog. Sa SONA. Napanood niyo yan? Nakita niyo yan? Oo nga Yung edit na picture na binalita ng ibang mainstream media na dumalo daw. At doon naman, okay naman yung plano sana na i-upgrade ang mga eskwelahan ng mga nasunog.
Kaso, ang hindi kasi kaya dyan, kung mapapansin nyo yung paanong bumbero, bakit tumago sa pader? dapat ako na nag-edit niya. Oh, dapat ako na lang eh. President Bongbong Marcos, mura lang talent pico. Ako na mag-edit niyan. Saglit lang sa akin. Isang CapCut lang yan. Tanggal yung background. Walang sabit. Hindi ka Masyadong... Kalokohan talaga. Masyadong ginalingan, no? Hindi man lang inusog, tapos masyadong matingkad. Hindi, masama pa dyan, yung nakaduro ka. Muntanga ka lang. Grabe. Sino yung kasama niya, si Torre ba? Hindi. Muntik na. Parang nasunog. Oo. Ang cute eh. Ang cute eh. Claire, may tanong ako sa'yo, Claire. Uy. AI ba yan? Parang galit kayo sa AI, di ba? Galit Pero kayo sila sa gumagamit eh. Oo. Pero tingnan natin ito, RJ. Oh, may buwelta ang grupo ng mga dito sa COMELEC. Samantala may buwelta ang grupo ng mga retiradong militar at mga abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Kasunod ng mga umano'y irregualidad ng nakaraang halalan. Panawagan nila ngayon ay isang revolusyon na hindi armado, kundi sa mismong sistema ng eleksyon sa bansa. Si Jason Rubrico sa balita. Yan ang maanghang na pahayag ni retired Colonel Segundo Metran sa isang press conference na isinagawa ng mga retiradong opisyal ng militar at ilang abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayon kay Metran, hindi nasasagot ng COMELEC ang umano'y mga anomalya sa katatapos na 2025 midterm elections. Kaya George Garcia, at ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. Kabilang sa mga tumindig kasama ni Metran ay si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes Isabela na noon pa man ay lantad na sa pagbatikos sa mga umano'y irregularidad sa eleksyon. Ani Respicio, ngayon naman panibagong kontrobersya ang kinahaharap ni Chairman Garcia at ito ang umano'y pag-amin niya na humingi siya ng 300 million pesos mula sa isang kandidatong kongresista sa Bohol kapalit ng pagkapanalo sa halalan. Dahil dito, isinampa ni Attorney Jordan Pizaras ang disbarment case laban kay Garcia sa Korte Suprema dahil sa umano'y extortion. Itinanggi naman ito ni Garcia at iginiit na nabaliktad lamang ang kanyang pahayag. Ngunit hindi kumbinsido si Respicio. Pero sabi ni Chairman George Garcia na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion ano? Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Dahil sa mga isyong ito, nanawagan ng Electoral Revolution ang grupo ng mga dating opisyal ng militar at ilang legal advocates. Pero paglilinaw nila, hindi ito armadong revolusyon kundi panawagan para sa radikal na pagbabago sa sistemang pang-eleksyon sa bansa. We want electoral revolution. We provide the spark. Ang aming buong pag-asa, magtutuloy-tuloy yung fire. Hindi yung putok kami ng putok, walang nangyayari. Gusto lang po naming pukawin yung damdamin ng ating mga kababayan. Gusto namin ng pagbabago sa halalan dahil ito ay isang mahalagang haligi ng ating kalayaan, ng ating demokrasya. Kailangan po nating bantayan. Isa sa mga pangunahing itinutulak ngayon ng grupo ay ang hybrid election system na ayon sa dating opisyal ng gobyerno na si Greco Belgica ay mas transparent, mas credible at mas kapani-paniwala. Talking about a hybrid blockchain system of election for 2028 para hindi na ho mangyari yung nangyari today. Ibig sabihin, transparent and mas credible. Nakikita kasi nating lahat at nasusubaybayan ng transmission ng boto. Sa presinto, nakikita na natin, ang mga watchers natin, ito talaga ang boto. Kaya pag i-transmit, alam natin na kung tama or mali yung i-transmit.
Ayon sa panukala, magkakaroon ng manual counting sa mga presinto sa harap ng media at watchers. Matapos ito ay automated transmission na lamang ang susunod at ang mga datos ay ilalagay sa isang digital ledger na hindi nabubura at bukas sa publiko. Dagdag pa ni Belhica, pinag-aaralan na ng kanyang legal team ang posibilidad na questionin sa Korte Suprema ang constitutionality ng fully automated elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan, hybrid. Kung nauuso ngayon ng hybrid na kotse, gusto naman nila yung hybrid na election. Tama po yan, ako naniniwala dyan. Pero siguro mayroong mas magandang paraan para sa akin, para masolusyonan ng problema natin sa eleksyon. Mag-resign ka, Garcia. Ikaw ang problema eh. Kasi kahit mag-hybrid yan, pero siya pa rin ang nakaupo. Wala din kasi hahanapan niya nagbutas. Pag ayaw niyang paupuin at meron siyang gustong paupuin, yun ang mananalo. Yung 2 million ang boto na 3 upuan ayaw niyang paupuin. Diba? Ang nangyayari dito, dito sa administrasyon na to, hindi lang kay Garcia, pero pag-usapan natin itong COMELEC, butasan eh. Hahanapan ka ng butas. Sabihin, hindi coach, tama naman eh, may questionable yung citizenship. Hindi questionable. Kasi yung si Uy, ang tatay niya ang naturalized. Pero pinanganak siya sa Pilipinas at natural ang kanyang nanay, natural born. So, natural. Totoong Pilipina. So, hindi dapat kini-question yung citizenship ni Uy. Si Tulfo nga hindi mo ma-question eh. So, sa madaling salita, isa sa pinakamalaking issue dito sa COMELEC, ito si Garcia. Pagka gagawan nito ng paraan, hindi eh. Kasi talagang tao to ni paiksiin na lang natin, tao talaga ito ni BBM. No? Kaya ginipit itong Duterte Youth Party List dahil ito yung nagsampa ng impeachment. Partner. Rekta na tayo. Talagang bata ni BBM yan. Kasi isipin nyo na lang nakikita naman ni BBM na nagkakagulo na mapatungkol sa COMELEC. Ba't wala siyang say? Ba't di siya nagsasalita? Akala ko ba, di ba, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng mga ganitong usapin. So, ba't hindi niya mapagsabihan or hindi niya mapaimbestigahan yung chairman ng COMELEC na bakit may ganyan? Una-una, doon pa lang sa overvoting, 18 million. Nakakapagtaka na. Sa lahat ng nangyayari ngayon sa COMELEC, dito natin masasabi na ang Duterte senatorial candidate ay talagang nanalo. No, talagang panalo. Walang natalo sa kanila. Dahil dito sa ginagawa lang ni Chairman George Garcia at kung sino man yung nasa likod niya, kaya talagang natalo yung ibang, kaya hindi nakapasok sa top 12. Ang rito, ang kinakabahala ko lang dito, pag hindi ito, or pag nagpatuloy ito, at umabot to ng 2028 election, si BP Sara Duterte ang kanilang yayariin dito. Kasi isipin nyo, iboboto ng mga Pilipino si Sara Duterte. Sabihin na natin na mas higitan niya pa yung boto niya. Yung boto niya nung tumakbo siya bilang Vice President, maging sabihin na natin na 40 million vote. Kaso ayaw ng COMELEC. At ano ba ang gagawin gagawin nila para hindi mahihalal etong si Vice President Sara Duterte bilang presidente? Ito, yung mga kaso ngayon. Vice President Sara Duterte, may kaso ka. May ka sa confidential fund. May nagtangka ka sa buhay ng mag-asawang Marcos, ganyan. Marami silang ilalagay diyan. So walang kwenta. Kahit anong daming boto natin sa gusto nating ihalal, mawapawalang kwenta dahil sa COMELEC. Alalahanin nyo, ilang Pilipino lang ang nagdidesisyon sa COMELEC. Katulad na lang yan sa Duterte Youth. 2 million ang bumoto sa Duterte Youth. Pero 2 tao lang ang nagdesisyon para wag sila may proklama. Isipin nyo kung gaano ka-unfair na tong ginagawa ng COMELEC. Yung pagtanggal kay George Garcia, hindi yun hindi yun pa sapat
Kasi kahit anong palit mo, palit ng isang chairman, kung palpak at kontrolado ng leader o kung sino or kinokontrol ng iba, wala kang patutunguhan dyan. Mauulit lang yan at mauulit. Pinakamaganda dyan, magsalita or talagang magsalita na si Chairman George Garcia sa mga isyong to. Kasi ang dami harapin niya lahat to at huwag siyang magpakontrol. Kaya nga sabi ko palagi sa vlog ko na bakit kaya hindi magkaroon ng sistema na yung hinahalal or yung inilalagay dyan sa COMELEC ay galing sa botohan ng mga tao, ng taong bayan. Kasi kapag ang naglukluk dyan ay mismong leader, medyo ano pa tayo doon, medyo tagilid tayo doon. Katulad niyan, di ba? Dating attorney ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa bang iisipin natin? Ano pa bang aasahan natin dyan? Ito po ay talagang ito ay lantaran na pangbababoy sa mga Pilipino. Biruin mo, walang respeto ang COMELEC sa taong bayan dahil taong bayan ang nagluklok, taong bayan ang bumoto sa mga yan. Tapos ikaw pipigilan nyo na ilan lang kayo dyan. Kayo yung magdidesisyon. So kapag umabot to ng 2028 election, hindi si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Tandaan yan. Alam mo, totoo yan, partner. Kasi meron ng lumalabas na balita ngayon na talagang ito si VP Sara hindi nila pauupuin. Hindi talaga yan. Kaya naniniwala ako dyan kasi ngayon pa lang, nararamdaman nila hindi sila mananalo sa impeachment kay VP Sara. Tingnan mo yung binubuo nilang team. Team ng tagadakdak. Ang lalabanan yung itong mga talagang sanay sa mga trial lawyers to, itong 16 lawyers na to Mga mga batikan yan sa gera ng hukuman. Sila lumalaban sa dakdak. Pero pinapasok na nila, nakakasuhan din ito sa ombudsman. Yung 16, si VP Sara. Si VP Sara. So, ibig sabihin, doon pa lang, ino-open na nila yung possibility. Hindi, pwede pa rin namin kasuhan. Whatever happens sa impeachment, kakasuhan namin to sa pwede pang kasuhan ito. Kaya, yun ang punot dulo niyan. At itong si Hello Garcia. Ito ang magiging malaking kasangkapan sa hindi pag-upo ni VP Sara. Dahil nabigyan na tayo ng sample nito. Kahit ibinoto at nag-decide ang taong bayan, Duterte party list, gusto namin kayo, upo kayo dyan. Basta sinabi niya, hindi yan uupo. Oy, gusto ka namin. Hindi. Abante, upo. Basta ginusto nito, hindi maupo. Ano yan? Patikim yan. Ano yan? Trial. Kumbaga practice. Parang yung ginawa ni Torre sa KOJC. Practice pa lang. Ang talagang niyan si Tatay Digong. Lumusot siya ron sa practice. Hindi gumalaw ang mga pulis. Hindi gumalaw ang AFP. Tinuluyan niya to si Tatay Digong. Sa totoo, hindi gumalaw ang AFP. Base pa nga nila yung ginamit. Itong Villamor Air Base, di ba? So ganito rin gagawin nito si Torre. Pwede. Lumulusot pagka ginusto ko, hindi na makapalag yung taong bayan. Kaya ito, hindi natin tatantanan to si Garcia. Araw-arawin ka talaga namin sa vlog. Ay, panuurin mo. Kasi hindi po pwedeng ikaw na magdi-decide sa Pilipinas. Diba? Sabi nga ni Aimee, di dapat ako na lang nagpresidente. Ikaw na kaya Garcia presidente. Total, ikaw rin naman nagdi-decide kung sinong gusto mong paupuin. Pero kung RJ, muna kita. Naniniwala ako talaga na hindi naman makakagalaw si Garcia kung walang dyan. Walang nagkokontrol. Ang tanong kasi dyan talaga, bakit hinahayaan to ng Administrasyong Marcos? Bakit si Marcos walang question sa ginagawa ng COMELEC? Kasi siya ang leader Halimbawa, si Pangulong Duterte ang ang Pangulo. Hindi hayaan to ni Pangulong Duterte. Sasawayin niya to. Una-una ako naglukluk sa iyo damay ako sa iyo. Ako ang nagtalaga sa dyan. So dapat maging maayos yung trabaho mo. Hindi yung ganyan na halantaran ka na tapos may issue pa na 300 million. Yan ang matindi dyan. Na binabayad or ino-offer ni Garcia na naginip nga ako Kaya na naman. Yan, gusto ko yan. Sige. May isang senador or tumakbong senador para sa tama ba? May isang
kandidato na tumakbong senador na inoperan din ng pera. Nako. Hinihingian nila, panaginip to hinihingan nila ng 400 million yung tao na yon para makakuha ng spot sa Magic 12. Mas mataas. Mas mataas yun, 400 million. Grabe Kaso tong taong to hindi pumayag. Kasi alam niya sa sarili niya na kahit hindi siya magbayad ng ganong kahalaking halaga, panalo pa rin siya. At talagang yun din naman ang nasa isip ko. Yung nga lang, itong taong to, Nalaglag. hindi na pasama sa Magic 12. Sa halip imbis na tumaas pa nga ang mga boto nito, parang na nakaltasan pa. Nako. Matindi yung panaginip mo, partner. Hanggang sa panaginip mo, suga pa to si Garcia. Oo. Parang totoo. Parang totoo. Parang RJ. Alam nyo, puno na ang salop. Kasi Yan. nagsalita na yung retired general na si matindi. Segundo Metron umpisa na to Umpisa na to ng galit ng taong bayan. Kung hindi magsasalita yan, kung wala talaga silang nakikitang mali. At ayun nga, alam nyo si Garcia panay panay palusot. Pero ang sabi nga ni Attorney Harold papalusutan niya pa yung 300 million na kailangan mo ng 300 million na boto para ka manalo. 'Di ba? Papalusutan niya pa 'yun. Ito talaga makikita natin sa mga tao ni BBM na talagang kung hindi sinungaling, magaling magpalusot. Puro paikot-ikot na lang ang ginagawa ng mga to hanggang Pero bobo nga yung palusot niya. Oo nga Hindi shoot Pero siguro sa taranta na. Oo. Kasi para siyang para siyang nawindang Tapos bigla siyang in-interview. Ayun, hindi lang nila naintindihan yung sinabi ko. Na yun, kailangan mo ng boto na ganito, hindi yun Ayun, nawindang siya sa ganon. Kaya nataranta, kaya ayun ang nasabi niya. At makikita nga natin itong mga general na to, sana marami pa. Sana marami pang marami pang mga yung mga militar, mga retiradong militar o especially yung sa natin, yung AFP. Sana magsalita na yan sila ngayon o mag-ingay para dito sa nangyayari kasi wala na tayong parang wala na tayong karapatan mamili kung sino yung gusto natin. Parang lang to parang formality. Di ba? Boto kayo, sige. Kailangan bumoto kayo para, karapatan nyo yung bumoto para sa mga gusto nyong maupo. Pero hindi Yung gusto naming maupo, walang nangyayari. Kayo pa rin ang nasusunod. Martial na talaga. Yung niyan, partner, yung nilabas niyan tong retired military na to. Yan ang puso ng mga uniformen natin. Yan ang puso ng pulis, ng sundalo. Yan ang katotohanan dyan. I'm sure sang-ayon sila dito sa reklamo na ayaw nila itong ginagawa ni Garcia. Alam niyo kung bakit? Sinong nanalo sa botohan pagdating sa mga uniformen, sa mga sundalo natin, pulis, media man? Straight Duterte. Yan po, hindi nila nadaya yan. Pero yan talagang documented po yan. So, anong ibig sabihin nun? Yung support, yung galit, hindi lang makapagsalita itong mga ito. Dahil syempre, hawak sila ng mga bossing nila, hawak sila ng mga general na iba, hawak sila ng mga nasa posisyon, pero nakasigaw sila nung eleksyon. Yan ang sigaw ng puso ng mga pulis at sundalo natin nung eleksyon. At sino ang gusto ng mga pulis? Sino ang gusto ng mga sundalo? Duterte. Kaya sana, hindi ikaw lang ang magde-decide, hindi ka hari, Garcia. Paalala lang huwag tayong diktador. Baka may plano din to, si Garcia. Walang kapan. Prime Minister din yata ang gusto nito kasi inuumpisahan niya na ngayon Kasi alam naman natin tsaka kailangan nating, kaya nga bumoto ang mga Pilipino kaya nga mas maraming bumoto. Actually yung nadismaya na nga yung ibang ibang mga OFW natin kasi ayan ang mga gigili talaga Dahil dun sa online voting na
pinatupad nito ni Garcia, nadismaya sila dahil iba nga ang pangalan lumalabas. Ngayon, kumonti ang boto. Dahil nga, kung nagkakadayaan naman, bakit pa kami boboto? Ngayon, eto na, lumabas, nagkakadayaan naman, bakit pa tayo boboto sa 2028 kung hindi rin naman si BP Sara? Ako hindi ako boboto pagka ano. Siya. Ito pa rin nakaupo, Oo. hindi na ako boboto. Kayo na lang. Hindi, dapat kasi tanggalin na rin yung automated counting machine na yan. Kasi wala naman, biruin nyo, doon pa lang sa 18 million na overvoting, pangit na yun. Hindi na dapat yan, wala na dapat yan para itanong pa, para pag-usapan pa, pagplanuhan pa, yung pagtanggal kay Garcia. Doon pa lang sa 18 million na overvoting, yun na yung sapat na dahilan para tigilan yung automated counting machine na yan at tanggalin si Garcia. Maganda sana. At doon naman sa mga generals, retired, kung hindi ako nagkakamali, pasintabi na, wag naman tayo puro salita lang, gawin nyo rin kasi ilang beses nyo na rin yan ilang beses na rin kayo na ganyan at hanggang sa dulo wala rin naman nangyayari. Mas maganda siguro kung mas diinan nyo, mas i-push nyo kung talagang totoo. Wag na tayo wag mo kaming antayin na mapuno yung ganun. Parang medyo rektahan na tayo. Alam nyo, susuportahan naman kayo ng mga Pilipino dyan kung gugustuhin nyo talaga yan Ang ganda sana kung babalik tayo sa manual. Kaso maraming malaking usapin yan Kumbaga, madaming mababago, madaming aapektuhan. Ang ganda sana kung yung simpleng papel lang, tapos may camera, isusulat mo yung pangalan na gusto mo, ilaglag mo. Gayahin natin sa ibang bansa. Diba? Total, ganun din naman. Ganun sana Sa ibang bansa, ganun pa rin naman Sulat pa rin Sulat pa rin Ito lang nagmamadali si Garcia Pinamadali yung online May pala sila May gusto pala silang gawin Partner. So, yun eto, may tayo dito, may balita. Wala ka na ba sasabihin, Coach? Wala. Sa gitna ng lumalalang tensyon, sa gitnang silangan, ikinumpara ng isang batikang komentarista ang maging tugon ni Pangulong Marcos Jr. sa krisis sa Israel. Mabilis at konkretong aksyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gitna ng pandemya. Si MJ Mondehar sa report. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Iyan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung nararapat na nga bang ipatupad ang mandatory repatriation ng mga Pilipino sa Israel sa gitna na umiigting na gyera laban sa Iran. Ang naging tugon na ito ni Marcos Jr. umani ng negatibong reaksyon mula sa netizens. Hindi naiwasan na ihambing ang tugon ni Marcos Jr. sa naging aksyon noon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Komento pa ng isang netizen, kung si Duterte pa ang presidente, siguradong napauwi na ang mga Pilipino roon. Noong kasagsagan ng pandemya, nasa 30 mga Pilipino mula Wuhan, China ang pinauwi ni dating Pangulong Duterte sa kanyang eroplano. Sabi ni Digong noon, handang sagutin ng kanyang administrasyon ang travel cost, quarantine at iba pang gastusin. Mapauwi lamang ang mga Pilipino sa ating bansa. Para naman kay political commentator Jay Sonsa, hindi makatarungan na naging tugon ng Marcos Jr. administration pagdating sa kapakanan ng mga OFW sa gitna ng krisis. Ang response ng kasalukuyang gobyerno is maganda no? In the meantime, bahala na muna yung mga OFW sa buhay nila, which is uncalled for para sa akin, no? Dahil sipin mo, itong bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, itong mga OFWs, pagkatapos makakarinig sila ng ganon. Gate ni Sonsa, napakahalaga ng decisive leadership ngayong panahon ng emergency. Mga katangian na hindi nakikita ni Sonsa kay Marcos Jr. The only remaining fundamentals that strengthen our economy are the remittances, no? From the OFWs. Pagkatapos, I don't think they deserve this kind of very shabby treatment, no, by our government. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News. Yun. Idol ko talaga to si Sir Jay, no? Sir Jay Sonsa. Magaling talaga yun. Tama siya sa kanya, parang sinabi ni Marcos, for the meantime, bahala na muna kayo sa buhay nyo dyan sa Iran. Mamatay kayo sa gutom o sa bomba dyan. O parang, inaay ko para kay Tatay Digong. Alam si Tatay Digong, kung yung mga may problema sa ibang bansa, kinukuha niya ron to the point na binablockmail niya yung ibang bansa. Kung ayaw niyong gawin tong gusto namin,
alisin ko mga Pilipino dyan. Di ba? Yan ang reaction ni Tatay Digong. Kinukuha niya yung mga Pilipinong may problema sa ibang bansa, alagaan niya rito. Oh. Eto naman si Marcos baligtad. Kung nagdadala dito, siya, dinadala niya Pilipino sa Pinapadala sa iba. sa ibang bansa, O kung tinutulungan niya ang mga Pilipinong pauwiin, siya kinikidnap niya mga Pilipino, dalhin sa dahig. Magkaiba talaga tong malayo, alam mo, malayo-malayo. Si Tatay Digong, galit na galit sa droga. Ay, nako. Pinapalayas niya talang ng Davao. Sasamain kayo kay Tatay Digong pag ang pinag-usapan, droga. Ito naman si BBM, may bahid ng droga. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing nagdodroga ka. Na ikaw na lang nakakaalam nun. Pero kung si Tatay Digong ay talagang galit na galit sa droga, ito naman si BBM, takot sa drug test. Talagang magkaiba. Pero yung pagpunta niya dyan sa Japan, medyo hindi maganda talaga. Kasi biglaan daw yan. Hindi natin alam bakit ba nagmamadali to si Marcos, bakit meron siyang biglaang desisyon na dumadaan yung mga kababayan natin sa problema dyan sa Iran, dyan sa Israel, may problema. So instead na nag-provide ka ng eroplano doon para kuhanin sila, nag-provide ka ng eroplano mo dito sa Pilipinas para ka lang mag-shopping sa Donkey sa Japan. Pambihira ka, Marcos. Kakaiba talaga yung alam mo, marami nga nagko-komentaryo sa akin. Sinasabi nila, Coach Oli, hindi kaya magdadagdag yan ng pera doon sa kanyang offshore accounts? Hindi ko kayo masagot patungkol dyan. Pero uncalled for, yung kanyang biyaheng yan, kahit saan mo silipin, kahit bali-baligtarin, na ipagtanggol ito ni Claire, pangit talaga. Partners. Bukod sa pangit, bobo na. Kasi ito totoo po yun, bobo po talaga. Kasi ang ginagamit ni Pangulong Duterte noong mga panahon, utak talaga eh. Hindi lang puro tapang. Ang ginagamit ni Marcos ngayon, puro pang sarili niya lang. Hindi niya ginagamitan ng utak, kaya nasasabihin siyang bobo. Yun ang tawag sa kanya ng mga OFW ngayon. Hindi, Kasi bobo talaga. Hindi niya ginagamit. Wala siyang gagamitin. Wala nga talaga siyang gagamitin kasi nga bobo nga. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, gumagawa talaga ng paraan si Pangulong Duterte para mapauwi yung mga kababayan natin ng mga OFW. Sa panahon ni Marcos, wala siyang pakialam kahit mamatay kayo dyan, anong mangyari sa inyo. Basta ako nandito, safe ako, safe ang pamilya ko, okay lang ako. Kaya magtiis muna kayong pansamantala dyan. Ngayon ganun eh. Panahon ni Pangulong Duterte, naubos ang droga, nakakahuli tayo, nakakahuli ng mga drug lord, nawala ang droga sa Pilipinas. So panahon ni Marcos, pinalaya lahat ng drug lord, pinapalaya ang mga drug lord, bumalik ulit ang droga sa Pilipinas, bumalik ulit ang krimen sa Pilipinas. So ang dami. Sa totoo hindi naman dapat talagang ipagkumpara si Marcos Jr. tsaka si Pangulong Duterte dahil napakalayo. Ang pinupuntuho namin kasi dito, parehas silang naging leader. Na tayo, miminsanan na nga lang tayo makaano ng isang leader na maayos. Tapos, ang ending, pinalitan yung leader na yon ng hindi maayos. Eto nga, si Marcos Jr. Ang nakakaawa dito yung mga kababayan nating hero abroad na siguro bumabawi si Marcos Jr. mga partner sa mga OFW dahil alam naman na natin yung ginawa sa nung nakaraan. Yung galit ng OFW na zero remittance, di ba? So baka ito, mga kababayan namin, baka ito yung bawi ni Marcos Jr. sa inyo. O talagang wala talaga siyang pakialam sa inyo. Sakit lang kasi kaya nga tinawag na buhay na bayani, hero abroad, etong mga taong to. Kasi ang laki ng naitutulong niyan sa bansa natin. Ang laki ng naitutulong sa bansa natin. Tapos ngayon, yung presidente, walang pakialam sa kanila na kahit anak ng teting si Pangulong Duterte nga, nagawan nyo ng paraan para madala sa dahig. Yung mga kababayan nating OFW, hindi nyo magawan na paano sila pauwiin dito. Hindi nyo magawan ng paraan na
maibalik sila dito ng ligtas. Di ba, may mga bali-balitan na gumastos pa kayo ng 100,000 or $1 million yun. Grabe naman, sobrang ng sobrang kahayupan naman na itong ginagawa ng administrasyon, lalong-lalo na dito sa mga kababayan nating OFW. Tapos ngayon, siya pag-alagala lang. Nasa Hong Kong ba? Japan. Nasa Japan. Nagdo-donkey. Nagdo-donkey. Waring RJ. Pero meron kayong balita, anong ginamit niyang eroplano? Baka nag-MRT. Nag-ano, no? Ano tawag doon? Nag-bullet train? Bullet train, no? Baka kasama niya si Brad Pitt. Anong ginamit niyang, anong ginamit niyang eroplano? Hindi ko rin alam eh. Baka yung eroplano ni Saldico na ginamit sa pagdala kay Pangulong Duterte sa sa daig. Baka lang. Kasi ang sa akin dito, di ba, dapat meron ka palang access sa eroplano na in your disposal, pag ginusto mo, nakakaproduce ka ng eroplano. Pero itong delikado na yung buhay ng mga kababayan natin, hindi mo gustuhin kuhanin sila doon. Sabi nga, kung gusto may paraan. Kung ayaw, daming dahilan. Weak talaga eh, no? Parang RJ. Alam mo na, pag-usapan ko nga yun, tinalakay ko nga yun sa aking vlog eh. Panoorin nyo mamaya. Uy, exposure. At ito nga eh, napapaisip ako dito kay Marcos talaga. Ano yun, alam mo yung nagkakagulo, yung mga Pilipino natin, kasi yung pamilya ng nasa ibang bansa, Iran o Israel man yan, nag-aalala na dito sa Pilipinas kung ano yung kalagayan ng mga kamag-anak nila na nasa ibang bansa. Ikaw yung presidente, dapat ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang mag-asikaso niyan. Kasi leader ka eh. Parang nakikita ko dito yung, alam mo yung tatay na irresponsable. Diba? Na pagkatapos kitang mabuntis, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na sa anak mo. Kumbaga, yan ang yan ang nakikita ko dito. Dahil siya ang ama ng bansa eh. Tama. Siya ang ama. Dapat siya ang mag-asikaso. Ang galing nga kaya, eto nga na ginawa na ni Pangulong Duterte yan nag-arkila sila ng bus para yung mga Pilipino na, siyempre, hindi nga makakalipad. Ang kulit nga yung problema, ang sagot niya, problema din. Yung interview niya na ang sagot niya doon ang problema kasi hindi, walang eroplanong makakalipad malamang wala talagang lilipad dyan. Ngayon, ang sabi ko nga kahapon, yung kagaya din ng ginawa ni Pangulong Duterte, mag-arkila ka ng sasakyan, bus, para yung mga Pilipino na nandun, may travel mo by land. Papunta doon sa mga lugar na pwedeng bumiyahe ng eroplano. Hindi abot ng isip niya yan. Ayun nga napakasimpleng bagay. Kahit sino siguro sa mga Pilipino naisip yan Simpleng bagay. Kung hindi makalipad yung mga eroplano dyan o yung airport dyan hindi nagana, papuntahin mo dun sa malapit na bansa na gumagana yung airport para mapalipad sila papauwi dito sa Pilipinas. Hindi, baka gastos kasi. Baka malaki ang gastos, imbis na para sa amin bahala na muna kayo. Dito muna ako sa Japan. Kanya-kanya na muna tayo. Tsaka isa pa partner kina-question dito, yung issue, bakit siya nagpunta pa ng Japan? Kasi sabi to ni Claire, meron daw siyang aatinandong expo. Tapos, kakausapin daw niya yung mga kababayan natin, mga Pilipino dyan sa Japan. Hindi mo sila kailangan kausapin. Ang sasarap ng buhay. Ang sasarap ng buhay ng mga kababayan natin dyan sa Japan. Ang naghihirap ngayon, yung mga kababayan natin nasa Israel at saka nasa Iran. Ang sabi dito, yun ang asikasuin mo. We are working to create more jobs for our people, help more businesses grow, and ensure more communities feel the impact of a strong tourism sector. Okay, walang problema dyan. Maganda yan. Basta totoo. Una. Pero pangalawa, pagka ganyan, halimbawa sa iyong bahay, sa inyong kamag-anak, uunahin mo yung emergency. Yes. Bago ka mag-create ng trabaho. Di ba? Dapat inuuna mo muna tong problema sa ilagay mo muna sa ligtas itong mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, dyan sa Iran, tsaka sa Israel. Tapos, saka ka gumawa ng trabaho para sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na, baka naman
propaganda lang yan. Baka naman na optics lang yung ginagawa mo para maisingit mo lang sa SONA. No? Pero let's assume totoo yan, mali pa rin. Dapat, first things first, Marcos. Kitang-kita talaga dito, mga kababayan, kitang-kita nyo na wala talagang pakialam si Marcos sa mga Pilipino, sa atin. Kasi dyan nga biruin mo, yun nga, tama, emergency to Kumbaga, kailangan ito na mabilisang aksyon At yung kailangan habang nag-uumpisa pa lang yung gera, yung naririnig-rinig mo pa lang na magkakaroon ng gera, dapat ready ka na. Kumbaga, advance ka na mag-isip na dapat ganito ang gawin natin. Pagdating ng gera, maalis na natin yung mga kababayan natin. Hindi dun mga lang sa bagyo dito sa atin After ng bagyo, tsaka siya nagpa-meeting Tapos anong gagawin natin? Kamot ulo. Yun ang sagot niya. Yan nga yung dyan Yan nga yung nakakatakot dyan. Kasi isipin nyo maigi si Pangulong Duterte, naging isang mabuting Pilipino sa bansang Pilipinas, pero ipinamigay sa ibang bansa. Wala siyang pakialam dun. Wala. Napakalaking, sa totoo siya, maituturing nating napakalaking tao, napaka-impluensya or makapangyarihan na tao na si Pangulong Duterte. Pero wala siyang pakialam. Paano pa kaya sa mga ordinaryong Pilipino? Katulad lang nito, ito na yung sinasabi ko, na walang pakialam si Marcos Jr. sa mga ordinaryong Pilipino. Ngayon, ito na, ginagawa niya na. Yung sinasabi mo kanina na problema, sinusolusyonan niya ng problema tapos, yung nagsusolusyon sa problema, problema din. Na isa nga mismo, yung problema. Yan ang problema sa'yo, yung pagkatao mo mismo ang pinaka-problema. No? Kaya talagang sobrang nakakalugmo lang kasi pag ikaw ay para sa administrasyon, ang ordinaryong Pilipino ay parang walang kwenta sa paningin nila. Kasi kung meron, dapat inaaksyonan na ng gobyerno kung paano makuha o matulungan yung mga kababayan nating OFW sa ibang bansa. Samantalang, speaking of PRRD, nagkaisa ang taga Cagayan de Oro City sa isang prayer rally bilang paggunita ng isang daang araw. Umano'y illegal na pag-aresto, pagkakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Hana Torres magbabalita. 100 araw na ang lumipas mula nang inaresto si dating Pangulong Duterte. Ngunit kailanman ay hindi nawala ang pag-asa ng kanyang mga taga-suporta. Matatag pa rin ang kanilang paniniwala na makakabalik ng mapayapa at ligtas si Tatay Digong sa Pilipinas. Sa Plaza Divisoria Kiosco, Cagawasan, sama-samang nagtipo ng mga taga-suporta para manalangin at magsindi ng kandila bilang panawagan para sa maayos na kalusugan at mabilis sa pagbabalik ng dating Pangulo. Umaasa ang mga taga-suporta na magkakaroon ng kaliwanagan ang puso't isipan ng mga nasa likod ng iligal na pag-aresto kay Tatay Digong. Anila, sa dami ng nagawa ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya para sa bansa, hindi nila deserve ang mga batikos at political harassment na patuloy nilang hinaharap ngayon. Masyado nilang pinapahirapan na yung si Tatay Digong dahil alam nyo, sa 100 days na yan, sa edad niya na 80 years old, hindi na kailangan dalhin sa ICC. So dapat dito lang yan sa Pilipinas. I am very saddened because as a student, I've seen how Tatay Digong ran this country way back when I was in Cebu, way back 100 days since nagidala siya sa ato ang kasamtangang administration dito sa The Hague, Netherlands, and 100 days punta nga nagpadayon, nga nag-uban-uban, nagduyog og nagsuporta, no, ipakita atong suporta para sa iya na hangtod sa makauli ang ato ang former president diri sa ato ang nasod, dili ta muundang sa panawagan nga makabalik siya diri sa ato sa Pilipinas. Iyan ang naging panayam ni Ma'am Girlie Balaba, 2nd District Councilor ng Cagayan de Oro City, na nagtungo rin sa The Hague, Netherlands upang mabisita ang dating Pangulo. Ngunit tulad ng karamihan, nabigo rin siya makita si Tatay Digong. Tunay nga in unity there is strength, kaya panawagan ng marami ngayon, bring Tatay Digong home.
Mula rito sa Kiosko Kagawasan Plaza, Divisoria, Cagayan de Oro City. Ako si Hannah Torres, ang inyong citizen correspondent, nagbabalita. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. At yun na nga. 100 na pala, no? bilis na nga. 100 days na. Hindi pa na ibabalik yung kinidnap nila. Ganyan na po katagal yung pang-aabuso. Kaya nung una pa lang na kinidnap to si Tatay Digong, sinasabi ko, yung chances ng makita pa nating buhay si Tatay Digong, palabo ng palabo. Hanggat tumatagal yan. No, but, Tatay Digong, we are praying for you na maging healthy ka lang. At antayin mo, ibabalik ka namin. No? Ang buong Pilipino po ay gusto kang ibalik sa Pilipinas. May awa ang Diyos, kapit lang, Tatay Digong. Yun, at doon nga, no? Yan. Total, nandito na rin naman din to. Yung mga nag-aaway-away dyan, imbis na tayo ay manghikayat pa at talagang hikayatin natin yung mga kababayan natin na tuloy-tuloy lang sa pagdarasal at pagsuporta kay Pangulong Duterte na para makauwi siya sa Pilipinas. Ang nangyayari, sila-sila yung mga nag-aaway dyan. Pero yun nga, sabi ko nga, sana mag-focus tayo dito. Una-una po, 100 days na po si Pangulong Duterte sa Dahig na pinakidnap ni Marcos Jr. So, dapat tayo ay nagkakaisa at mas triplihin pa ang suporta. Kasi yan po ang kailangan ni Pangulong Duterte. Hindi niya kailangan na mas makadagdag pa ng problema sa kanya. Kailangan niya suporta natin dyan sa lumalakas. At diyan siya tumitibay sa nakikita niyang suporta sa atin. Ayun, kaya dapat focus lang tayo, no? Wag na tayo magano. Wag niyo nang pag-usapan yung mga buhay-buhay diyan ninyo. Ang pag-usapan natin kung paano mapauwi si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. At hindi lang 'yan kasi siyempre isa din si Pastor na unang ginipit ni Marcos Jr. Sana din isa rin po sa yung dalawang magkaibigan na yan na halos iisa po ang ginawang panggigipit sa kanila ng administrasyong Marcos. Sana ay makasama na rin namin at sila ay makalabas na dahil hindi nila deserve na dalawa ang ginagawang panggigipit sa kanila ng administrasyong Marcos. Si Pastor isa yan sa mga kumalaban sa mga makakaliwa. At isa yan din sa tunay at talagang may malasakit para sa pamilyang Duterte. At isa rin yan sa mga talagang ngayon nga, kung wala si Pastor, wala ang SMNI at wala rin tayo ngayon napapanuoran na totoong balita. Dahil alam naman natin, yung ibang mainstream media ay bulag na dahil natapalan na sila ng pera. Kaya sana mas pagtibayin at doblehin pa natin ang suporta sa dalawang leader na ito at para makasama na natin sila. Parang RJ. Kaya nga I don't understand those people na na nag-iisip ng masama dito sa mga leader. Mainit na ulo nito. Bakit? Nag-i-English na eh. Oo. Delikado. Pinag-isipan mo. Delikado. Hindi ko kasi maintindihan yung mga Pilipino na galit kay Pangulong Duterte at iniisip na mag-isip ng masama patungkol kay Pangulong Duterte. Ganon din kay Pastor Kibuloy. Itong mga tao na to, ito yung nagpaganda ng Pilipinas. Kumbaga, ito yung lumalaban sa mga NPA na sumisira dito sa Pilipinas. Lumaban sa droga na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Yan yung mga ito yung mga leader na masasabi mo talagang leader. Na hindi na alam nyo, naisip ko nga experience talaga ang pinaka magaling na maestra o tagapagturo. Kaya hindi na kaya sablay-sablay si Marcos kasi hindi niya na-experience yung mga bagay na para matuto siya. Kumbaga ang magtuturo sa iyo para ka lumago yung mga kamalian mo o yung ikakabagsak mo. Sa tingin naman natin, masyadong ma-pride tong Marcos Hindi siguro siya nagkamali. Kasi ang iniisip niyang may mali dyan, itong mga Duterte. Tapos naiisip ko pa nga yan, kaya si BP Sara na patungkol dyan sa yung team,
Kasi yung BBM Build Better More. 'Di ba? Ipagpapatuloy daw yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Okay na tayo diyan, ipagpatuloy niya. Pero magsasabi ka pa ng Build Better More, asan yung Asan yung build? Natenga nga yung subway na yan At yung mga ibang pinapagawa ni Pangulong Duterte, natenga. Bakit? Better. May better ba tayong nararamdaman? Parang worse 'Di ba? Worse ang worse ang krimen. Worse ang droga. Worse ang administrasyon. Ano pa ba? Meron pang isa dyan na worse Yung alam niyo yung kung napanood niyo yung baliw na nangaagaw ng pagkain. Ang daming ang daming pwedeng gawin ng mga kapulisan dyan. Bakit hindi yan ang unahin nyo? Hindi yan ang asikasuhin nyo. Ang inaasikaso ninyo, pagpapadala kay Pangulong Duterte sa daig. Ang inaasikaso nito ni Torre, yung pagpapaliit ng tiyan ng mga pulis. Kasi si Rendon nandyan na Para para... Ano kita dyan, maputol kita dyan, Yung kay Rendon. Insulto sa pulis yan. Isipin mo, tuturuan kayo ng isang vlogger na paano ang gagawin nyo para kayo maging fit. Oo, di ba? Ito nga hindi... Excuse me po hindi nga lumaban to kay Diwata. Tingnan mo, yung totoong Diwata, hinahamon siya nito. Palakihan daw. Alam niyo yun? Palakihan. Hindi siya lumaban dun sa totoong Diwata. Dito sa copycat na Diwata, promote siya. Ganyan ang gawain. Ganito gawain ng gobyerno na ito. Pero seriously, naiinsulto mga pulis dito. Yan ang magtuturo sa inyo na kayo ay dapat talagang fit. Talagang iniinsulto kayo ni Torre. Itong mga pulis, iniinsulto ni Torre. Alam mo, kaya kinuha ni yan. Kasi pareha sila Si Torre kasi ang sabi, huhulihin ko kayo ngayon, magpaliwanag na lang kayo sa Supreme Court. Ito naman, iwan mo lahat, pati pamilya mo. Parehas talaga sila mag-isip. Kaya nagkasundo sila Tapos na-promote na din mga partner si... Pardo? Pardo, na-promote na. Nakalimutan ko pero... First lady ni Torre? At least na siya. Parang... Bagay. Nagbunga na yung pagsisinungaling niya sa mga press. Alam mo, may meaning pa yun kanina. Sabi mo, build better more? Oo, meron pa ibang meaning yun. Ano meaning? Bobong Marcos. Yung more, nasa na pala yung more? Ayan, Marcos. More... More Ay, hindi. May more pala. More utang. Yun pala yun. More benta. More benta ng gold. Yung about doon kay Torre, imbis na... Kasi lahat ng nakikita natin ngayon, puro puro lang nahuhuli nila droga, walang drug lord. Bakit kaya ganun? Puro na lang droga, walang drug lord na nahuhuli. At saan napupunta yun? At yun nga, saan napupunta yun? Yun ang pinakatanong doon ko, Jolly. Saan kayo napupunta? Tsaka ito, may nakalagay doon na parang yun daw yung sa Alitagtag, Batangas na nahuli. Post lang naman ng mga ibang mga netizen. Hindi natin alam kung totoo ba. Alam nyo, partner, bakit ito si Torre pinili si Rendon? Bakit? Mahilig sa TV to Mahilig siya doon sa... Papansin nito si Torre. Siyempre, pagka vlogger, kahit walang laman yung utak mo, yan may viral yan. No? So, siyempre, nadadamay siya. Saan ba nakilala to? Nobody naman ito si Torre before siya naglabas dyan sa TV ng balita dyan sa itong road rage na QC. Binigyan niya pa ng press con, di ba? Yan talaga hilig ni Torre. Ito ata ang araw-araw lahat nagkibot nito si Torre. Gusto niya may press con. Interview. Bawal yung pulis na malaki tiyan. Pambihira. Bata pa ako, pinagbabawal na yun. Hanggang ngayon, yan pa rin. Tapos papapress con ka pa dahil doon. Papapress con ka doon sa 5-minute response. Basta lahat ito. Lahat ng gusto niyang gawin, lahat ng plano niyang gawin, ibabalita niya, alaboying to.
Ganyan-ganyan si Boying no, naaalala nyo bago hindi siya magkasakit? Araw-araw sa amin yun. Bakit? Araw-araw din siya sa TV. Araw-araw din siya sa balita. Ganito rin to si Torre. Pero alam mo, Jay, marami kang panaginip eh. Ako naman may pangarap. Oo. Kasi ako, pag nangarap ako, matayog, tsaka nangyayari agad. Oo. Pangarap ko yung makalaya si Tatay Digong at saka si Pastor Kibuloy. At magsama-sama tayo ulit sa Davao. Doon tayo magigikan sa masa. Oo nga, hindi pa ako nakakapunta dyan. Ay, nako, partner. Abangan Ako palagay ko, ewan ko, pangarap lang naman. Wala namang masama. Sabi nga, di ba? Ako naniniwala ako, kung mangangarap ka na lang din, yung mataas, sa awa naman ng Diyos, natutupad naman yung iba, ng mabilisan. Soon, mangyayari yan. Soon. Sana mapanaginipan mo itong pangarap ko. Hindi mo ba napapanaginipan to? Napapanaginipan naman din. Ay, nagtutugma yung natin. Pero naunahan mo ko eh. Yun nga lang, sa kanya, pangarap kasi. Gusto niyang mangyari. Sa akin naman, napapanaginipan ko. Na, alam mo yun. Hindi tayo sure, no? Oo. Na magkakasama tayo sa isang bakbak. Alam mo, yung lang partner, yung pangarap ko at panaginip mo magkatotoo. Ay, ganda niya. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Mag-celebrate ang buong Pilipinas. Iyan ay tagumpay na ipapakita sa buong mundo, hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, na inosente talaga itong mga ito at talagang political persecution lang yung ginagawa sa kanila. Dahil, alam mo na, nasa likod din ito ang sa ginawa sa kanila, yung mga NPA komunista eh. Kaya sila talaga kumakalaban dito. Anyway, meron pa partner? Okay na. Oo, na tayo? Kita-kita po tayo muli, Kabanateros, next week. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman, si Jiggy Bara. Ako naman po, si Paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.